Ayan po, sabi ni Sara Duterte, no? Sabi ni Inday Takaw, tigbak na po ang unity. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba ang ating reaksyon dito? Ha? Meron po itong sabihin nating political implications. Ito po ay isang mabigat na statement po mula kay Sara Duterte, yung pagsasabi niya officially na talagang tigbak na po. Tigbak na ang Uniteam. Yung Unitives. Sabi ng marami ng mga ibang kritiko, Unitives. So, ngayon, ano ba yung Uniteam na yan? Para makarelate naman yung iba nating mga kababayan. Yung Uniteam po na yan po yung koalisyon nung pagsasama nila Marcos, Duterte. Basically, yan yung alyansa, Marcos Duterte. Pero meron pa bang ibang mga politiko na kasama dyan? Malalaking grupo ng mga politiko. Kagaya po ng mga Bilyar. Pamilya yan eh. So kasama dyan yung pamilya Bilyar, yung puwersa ni Glorying, si Gloria Arroyo. Yan. Arroyo, Bilyar. Nandyan din po yung Estrada. Nandyan yung Revilla, Enrile. Diba? Nagsama-sama po yan. Mga political dynasty, mga recycle na mga basurang politiko. Yan po yung bumubuo ng Uniteam. Uniteam. Marcos, Duterte, Arroyo, Estrada, lahat yan, mga dating pangulo ang ano yan eh. Ang kanilang mga ninuno, no? Estrada, then Revilla, Villar, Gatchalian, siyempre, sila Bongo, nandyan na din. Yung mga Duterte politicians, yung mga Marcos politicians, Romualdez, Marcos, nagsama-sama po yan noong 2022 election. Ngayon, siyempre, yan, alam naman ng buong bayan, ng buong mundo, alam na yan na talagang no need to say, kahit hindi pa sabihin ni Inday Takaw, basag na yung Uniteam na yan. Yan ay matagal na po nating alam yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Simula pa lamang nung away po ni Gloria at ni Romualdez, pabasag na ng pabasag. Although noon hindi pa halata. Hanggang sa tinanggal na yung confidential fund ni Inday, hanggang sa bumira na rin tong sila Duterte, sinabi ang bangag si Marcos, nagsalita na po si Lisa Araneta, bad shot na siya kay Inday Takaw, di ba? Ano na yan eh, balikan na po sila ng birada sa isa't isa. Naging nung una medyo swabe pa, pero ngayon talagang bulgaran, di ba? Talagang yung maisog rally, titirahin si Marcos ng titirahin diyan. Talagang kakalad ka rin nila si Marcos diyan. Yung mga maisog rally na yan. Kahit po sila Baste Duterte, sila Polong, tinitira ng lantaran to si Marcos Jr., ano? At yung kanyang administrasyon. Ito kasing si Inday Takaw, kumbaga joker ito eh. Alam niyo yung joker, kumbaga sa baraha. Hindi pa talaga nagpapakita ito ng kanyang baraha. Pero, nababasa naman siya, madali namang intindihin eh. Siyempre, sabi nga, blood is thicker than water. Bagamat si Inday Takaw ay bahagi pa rin ng gabinete ni Marcos, ng team ni Marcos administration bilang DepEd Secretary. Siyempre, ang kanyang loyalty, siyempre, sigurado sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya. Blood is thicker than water, ika nga, di ba? Kaya lang, bahagi pa rin siya ng administrasyon ni Marcos, hindi siya nagre-resign bilang DepEd Secretary. At hindi naman siya tinatadyakan ni Marcos palabas ng Malacanang. Di ba? Hindi pa siya sinisipa. So ano yan eh, talagang orokan, plastic, ano pa ba, Tupperware. Dahil lantad talaga yung away ng kanilang pamilya. Di ba? Si Amy Marcos parang Inday Takaw Sara din yan. Joker din. Pareho silang joker eh. Si Amy Marcos naman, siyempre, Marcos ang kanyang dugo, ang kanyang politika ay Duterte. Kasi baka Duterte si Amy Marcos eh. At in fact, talagang malaki ang away ni Marcos at ng kanyang hipag, di ba?
yung kanyang hipag na si Lisa Araneta. So, yan. So, alam na natin naman na talagang basag na yung unit team na yan. Basag na yan. Pero iba kasi yung iba po kasi yung impact, yung epekto ng formal na pagdedeklara ni Sara Duterte na tapos na ang unit team. Bakit diyan nasabi ni Sara Duterte, di ba? Kumbaga, mapapaisip tayo. Alam niya kasing hopeless na magkasundo yan. Alam niyo sa politika nga, there is no permanent friend, only permanent interest. Yan din yung sabi ni Subiri, di ba? Tignan niyo si Mig Subiri. Lahat kaibigan niya, lahat pinagbibigyan niya, o di ba? Pero sa isang iglap, yung akala niyang nakasuporta sa kanya, kagaya ni Bato, pagdating ng oras, kinudita siya nila Chis Escudero, di ba? Ang sinasabi, dahil lang sa paa daw ni Budots Revilla. Di ba yung namamagang paa ni Budots, hindi siya maka-attend ng Senado, gusto ni Subiri, umattend siya, kundi absent siya. Si Budots Revilla, mukhang hindi yata nagustuhan yun. Ayun ang sinasabi, no? So anyway, ganyan talaga ang trapong politika. Walang permanenteng kaibigan, kundi permanenteng interest. Yung kabutihan lang ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga sariling mga political career. Sa equation, wala naman yung kabutihan ng bayan. Do? Sa equation ng mga trapo, pag sila'y nakikipag-alyansa, ano bang mabuti para sa kanilang sarili? Hindi yung kabutihan ng bayan. Kasi wala naman silang pinag-uusapang political ideology. Yung mga alliance na nabubuo ng mga trapo-trapo na yan. Hindi po yan tungkol sa mga political ideologies, kundi sa kanilang mga political ambition lamang. Di ba? So ngayon, anong epekto nito? Dahil formal na yung pagsasabi ni Sara Duterte, official yun kasi galing sa bunganga niya. Natapos na ang unity. So, kahit sa local level, pagka ganyan po ang statement ni Sara Duterte, na alam naman natin, at ito hindi naman nila yan pwede nang i-deny, na talagang si Sara Duterte, ang tinitignan na po niyan, 2028 presidential election. So, yung mga hope, yung mga inaasam-asam pa ng mga politiko sa baba, mayroon pa rin yung mga loyalists na umaasa na mabubuo ang unit team nila, yung Marcos Duterte, wala na po yun. So, ang tingin ko dyan, kahit yung mga politiko sa baba, yung mga trapo, magkakaroon talaga ng maliwanag na political alignment. At tingin ko ito, kaya yan sinabi ni Sara Duterte, naghahanda sila sa 2025. Ikakasa nila yan. Kung sinasabi na, I think may statement si Inday Takaw na siya'y tatakbo sa 2025. Medyo nakakapasel yun. Anong posisyon? Senador ba? Congressman ba ng Davao? Kasi kung congressman, ano namang gagawin niya sa Congress kung maging congressman siya? Alam natin, malaki talaga ang pag-asang mananalo siya. Davao yan eh. Pero ang tanong dyan, kung congressman, papalitan niya ba yung sinasabi niyang tambalos-los na si Romualdez? Nakita naman natin yung mga congressman, naka-alyado na kay Romualdez, di ba? Nagbalimbingan na din yung mga trapo. Mula Duterte, nagpunta na ng Marcos. Diyan nga sa House, si Romualdez ang kanilang bossing dyan, di ba? Kung senador naman, anong purpose ni Sara kung senador? Sabi niya, magsi-Senate President siya, magulo din po ang labanan sa Senado. Hinalong kalamay sila doon di ba? Hinalong kalamay ang mga yan. So, tignan natin. Pero ang sinasabi ni Sara Duterte, tapos na ang unit team. So, wala na yung Agila ng Davao, kasama ng Tigre ng Norte. Yung Agila ng Davao, kwek-kwek na lang yun. Isasawsaw sa suka. Mahuli taya. Sawsaw suka, mahuli ng ICC. Yan. 'Di ba? So, kung ganyan ang statement ni Sara Duterte, ang political implications niyan, itong mga Duterte talagang maghahanda na to, magsasarili na to, even sa local level. Walang aasahang unit team. Kumbaga, alam nyo yung mga trapo sa taas minsan,
kahit ano yan, sabi mo magkaaway, sa baba minsan may mga tinatawag na common candidates. Common, ibig sabihin, yung governor, dala ni Sara, dala ng mga Marcos. Pagka ganyan may mga deklarasyon po ng basag na ang kanilang alyansa. Kahit po yung mga trapo sa baba, nagkakampihan na yan. Ang tawag dyan, naglilinyahan. Political alignment, halimbawa itong governor na to, malapit siya kay Duterte, mamimili siya ngayon. Kasi dati, pwedeng, unity team pa yan. Eh ngayon, hindi na yan po pwede. So, sa Marcos ka ba o Duterte ka? Yung governor o yung city mayor o yung isang congressman, mamimili siya ngayon. Kasi sinabi na ni Sara Duterte, wala nang unity team. Kung 2025 wala nang unity team, ngayon pa lang wala nang unity team, wala nang unity team sa 2028. Definitely. Formal yan. At yan po yung masasabi nating napakapait na kinahinatnan. Kumbaga sa mag-asawa, divorce agad. Ang honeymoon nila is ilang buwan lang, di ba? Nagkasibakan agad. Oh, nung nagliligawan, sweet pa eh. Parang mag-boyfriend, di ba? Nung nagliligawan, sweet pa. Nagngingiting aso pa sa isa't isa. Pagdating ng mga ilang buwan na lang, wala na. Nung kinasal na, nagbubugbuga na, di ba? Yan na po. So, ibig sabihin, divorce na. Divorce na ang Marcos at Duterte officially. Kasi nag-declare na si Sara Inday Takaw. Kasi matatandaan po natin, mga kabunyog, mga kababayan, nung nakaraan may statement pa po si Marcos Jr. Sabi ni Marcos Jr., ay sisikapin kong mabuo itong unity team. Sisikapin daw niya. Mukhang iba ang formula ni ni Marcos Jr. Kaso hindi nga eh. Mahirap ngang gawin yung sisikapin niyang mabuo yung unity team. Araw-araw naman siya tinatawag na bangag ng mga Duterte. Di ba yung mga Dutards vlogger, yung mga DDS vlogger, araw-araw siya tinatawag na bangag or adik, di ba? At yung maisog rally na yan, hindi naman yan tumitigil eh. Hindi tumitigil yung maisog rally na yan. I think may binuo pa silang bagong grupo ngayon eh, di ba? So, ganon. So, wala na. Kahit si Marcos Jr., hindi niya na yan kayang i-repair. Mahirap na yan. Sabi nga ni Lisa Araneta, bad shot na sa akin yan. Di ba? Wala na. Kay Lisa Araneta, bad shot na si Inday Takaw eh. So, what now? Di por delikadesa, kung sinasabi yan ni Sara Duterte, ano ngayon? So, siyempre, yung mga politiko, maglilinyahan na yan. Clear cut na. Marcos ka ba, Duterte ka? Yung mga trapo, ganyan. Mamimili. Now, pangalawa, dapat si Sara Duterte, kung ito ay may kahihiyan, na alam naman nating wala, di ba? Ba't pa ba natin tinatanong? Kung ito may kahit konting delikadesa sa sarili, siya'y magbibitiw na sa pwesto, kahit bilang DepEd Secretary, at least yun. Kasi yung kanyang pagiging Vice President, pwede naman siyang di mag-resign dyan eh. Kung talaga makapal mukha niya. Pero yung DepEd Secretary, pagiging DepEd Secretary, yan ay by the virtue, sabi nga, yan ay mga na-appoint sa ano po lamang, dahil halimbawa sa tiwala ng kanyang boss na presidente, di ba? They serve, may kasabihan dyan, they serve at the pleasure of the president. Ganyan dapat ang sinasabi ng mga appointed na mga cabinet members eh. Kapag isang gabinete, I serve at the pleasure of the president. Di ba kasabihan yan? Ibig sabihin, hanggang gusto ako ng aking boss na presidente, magsiserve ako, di ba? Kasi, eto, ang nag-appoint sa akin, yung presidente, yan ang boss ko. Di, hanggat gusto ko ng boss ko, hanggat may tiwala sa akin yung boss ko, nandito ako sa posisyon na ito. Kay Sara Duterte, ibang klase, di ba? Tanda natin, yung tatay ni Sara Duterte, si Canor. Si Haring Bastos, na hindi na hari. Si Canor Bastos, anong sabi ni Rodrigo kay Marcos? Meron tayong bangag na presidente, PI.
Publicly, tinawag na bangag si Marcos Jr. At nando nung ginagawa po yun, nung sinabi yun ni Canor Duterte, nakaharap po si Inday Takaw, ngiting aso, katabi niya si Amy Marcos. Isipin niyo yun. Antindi, di ba? Oh, masakit yun sa kung kay Marcos Jr. Boss ako ni Sara Duterte, di ba? Ba't gano'n yung tatay mo? Oh. Pangalawa, si Basti Duterte na nananawagan ng pagre-resign ni Marcos Jr. at yung kanilang mga maisog rally. Sinasabi, palpa ka Marcos, ganito ka, bangag ka, palpa ka, o 20 kilo ng bigas mo, o lahat na eh. Bagay tayo sa bunyog, hindi naman natin kinakampihan yung mga pagkakamali ni Marcos, yung mga kapalpakan niya, hindi naman natin kinakampihan yun eh. Ang mali, ang tama-tama, di ba? O ngayon, ano pag sinasabi diyan? O si Alvarez na aso din ni Duterte. Anong sabi ni Pantaleon Alvarez? O withdrawal of support ng mga military. Eh mabigat 'yun. Sinabi din diyan sa Maisog Rally. At ito namang grupo nila Eric Celis, nila Lorraine Badoydoy. May mga grupo na naman diyan ng mga Marcos resign or mga ganyan. Marcos resign sila, protect kay Buloy. So makikita nyo talaga. Kaya yung buong puwersa ng mga Duterte, talagang dinudurog si Marcos. Binoboljak si Marcos. Diba? Ganun po yun. Ngayon, si Sara Duterte, nagsabi ng wala ng unit team. Ang tanong na lang dyan, wala na palang unit team, ano pang ginagawa mo sa DepEd? Mag-resign ka. Yun yung bottom line ng punto. Resign. Tsaka banatan mo na hanggang gusto mo. Yung sinasabi mo nga, pulburon, Lunes, Martes, Miyerkules, binibigyan yung bata ng pulburon, di ba, Pasko? Nag-viral yun, di ba? O, masarap yan, kaya lang nakaka-addict yan. Eh, alam naman natin, simpleng binoboljak ni Inday Takaw tong kanyang boss eh. Simple yun eh, pero pang ano yun? Pang-aasar kay Marcos yun, di ba? O, ngayon, kung magre-resign na po si Sara Duterte sa pwesto niya, pwede na siya magpalabas ng mga pulburon video niya. Pwede niya nang malaya na siyang banata niya ng gusto si Marcos Jr. as a political enemy. O at least deklarado yon, maliwanag yon. Pero kung sasabihin mo ngayon, wala nang unit team, pero nasa DepEd pa rin siya, anong ginagawa mo yan? Ang kapal ng mukha mo. Kung sasabi mo wala nang unit team, hindi ka na namin teammate. Hindi na tayo teammate, di ba? Hindi na pala tayo team. Hindi ka na namin kapanalig. Hindi ka na team player. Lumayas ka na dyan. Wala na palang unit team eh. Oh. Dapat yon kasabay ng pagsasabi ni Sara Duterte na wala nang unit team, wasak na yan, pang-election lang yan. O di umalis ka na sa DepEd. Kumanta ka na dyan ng all my bags are packed, I'm ready to go. O, di ba? Living on a jet plane. Papuntang China. Di ba? O, por delikadesa. Pero yan yung mga salitang wala sa bokabularyo ng mga Duterte. Delikadesa, dangal, kahihiyan. Wala po yan sa kanilang diksyonaryo. Ang kanilang dictionary ay kakapalan ng muka, kabastusan, o di ba? Katrayduran, hudas, o yan ang kanilang mga diksyonaryo, di ba? Oh. Kaya nga napakasimpleng intindihin 'yon, di ba? Kung wala na palang unit team, hindi ka na team player, lumayas ka na sa team. You are not part of the team anymore. O sa Tagalog, hindi ka na bahagi ng team ng samahan. O, ng Marcos. Wala nang unit team eh, sabi niya eh. O, gawa ka na ng ibang team mo. Timba, Timbog. Anong timba? Grupong Timbog. O, di ba? Kibuloy, Bantag, Tebes, Duterte, Bato. Tsaka Sara Duterte, yan ang Timbog. Timbog. O. Ano ba yung Timbog? Timbog sa ICC. Timbog sa Korte. Timbog sa... Lahat sila timbog. Di ba? Kaya, kung wala nang unit team, may timbog na. O, yan, gawa kayo ng team nyo. Labanan nyo na si Marcos Jr. hanggang gusto nyo. As political enemy. O, at least maliwanag. Kahit naman ang digmaan, may rules. Even war has rules. Kahit ang digmaan, mayroon naman yan patakaran. Di ba? Hindi yung ano ka ba talaga.
Kunyango kang Inday Takaw ka. Duterte ka pero nasa Marcos ka. Palihim mo naman tinatawag na bangag si Marcos Jr. O, di ba? Sigurado naman tayo diyan. Baka tinatawanan nila si Marcos Jr. pag sila na lang magkakapatid nag-uusap, di ba? At syempre, habang si Sara Duterte ay nasa gabinete ni Marcos Jr., marami siyang nakukuhang impormasyon. Syempre, nagka-cabinet meeting yan, security meeting, o mga economic plans nila, everything ng tungkol sa administrasyon, maraming nakukuhang impormasyon si Sara Duterte. Mahirap yan. Kahit naman si Cristo, 'di ba, may naghudas. O, 'di ba? Mahirap naman sa team mo may hudas 'di ba? O, ano naman pakiramdam ni Marcos diyan? Kumbaga, hindi na tayo team Timbog na 'yan Timba, timbog. O. Ano pa bang team ang gusto niyong pangalan nila, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Basa ako ng comment At binabati ko, pangalawang beses, Romeo Olmedo, malakas ka sa akin no? Dahil parehas tayong pogi, sabi mo, binabati kita, Romeo Olmedo ng Bacoor. At mga kabunyog natin, si Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan, kaibigan natin. Nelson Batallones, tama po kayo, Sir Kulex. Oo nga sabi ni Duterte, ni Sara, wala na daw unit team. Wala na palang unit team. Lumayas ka na dyan, oy. Wala na palang unit team. Lumayas ka na sa pwesto mo, Sara Duterte. Magbalot-balot ka na. Di ba? Ang sigurado naman tayo dyan, paglayas niyan sa pwesto niyan, katakot-takot pong banat ang matitikman yan. Kasi kahit tignan nyo, sa ngayon kasi, kahit papaano, dahil parte siya ng gabinete ni Marcos. Siyempre, yung ibang kapanalig ni Marcos sa Congress o sa Senado o sa mga ahensya ng gobyerno, may ilang sila na banatan si Sara Duterte. Bakit? Kung babanatan nila si Sara Duterte sa kapalpakan sa DepEd, which is palpak naman talaga, in a way, nababanatan mo yung Marcos administration dahil parte siya ng administration. Ibig sabihin, kung palpak ang ginagawa ni Sara Duterte sa DepEd, magre-reflect yun kay Marcos Jr. Kasi siya ang boss niyan. Kung palpak ang pamamahala sa edukasyon, magiging palpak din yung administrasyon. Dama yun. Kaya, hanggat nandiyan si Sara Duterte, sigurado tayo, yung mga nanggigigil na mga talagang tao ni Marcos, hindi mabanat-banatan ton si Inday Takaw kahit gustong-gusto nila. Kasi parte pa rin yan ng team nila dyan sa gabinete. Hindi nga nagre-resign. Pero ngayon, kung sabi nga niya, wala nang unit team, dapat mag-resign na si Sara. Pag-resign ni Sara Duterte, bilang lang kayo ng mga 3 days o baka wala pang 3 days, babanatan na po yan. Boboljakin na ng boboljakin yan. Kasi wala na siyang connection sa Marcos administration di ba? Ano na yon? Kumbaga, ano na siya talaga, hiwalay na. Hiwalay na. Kumbaga, babanatan na siya ng mga tao ni Marcos ngayon. Hindi na yun maiko-connecta sa Marcos administration, di ba? Ngayon kasi connected pa siya. Yun yung mahirap diyan. Ngayon naman, kaya yan ang implication niya na sinabi niya kung wala ng unit team. At sinabi nga niya, wasak ng unit team, tapos na. Di ba? Ang liwanag po nun, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? So hanggang dito na lang ang aking vlog. Sara Duterte, resign ka na dyan, Sabi mo wala nang unit team. So Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.